inaasahang makakatulong para maibsan ang trapiko sa silangan ng Quezon City. Tingnan ang mas malaking larawan, maaasahan ng mga motorista sa Metro Manila ang karagdagang daanan sa expressway dahil opisyal ng sinimulan ng NLEX, Corporation ng Konstruksyon, ng proyekto ng NLEX C5 Northlink Section. 1A ang buong proyekto ng NLEX C5 Northlink ay umaabot ng 11.3 kilometro mula Mindanao Avenue hanggang C5 CP Garcia malapit sa Katipunan Avenue. Pinangunahan ni MPTC President at CEO Jose May Lim at NLEX OIC at Chief Finance Officer Maria Teresa Wells, Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian, Quezon City Mayor Joy Belmonte. Kasama ang mga partner na ahensya ng gobyerno na DOTR-TRB, DPWH at DHSU-DNHA ang groundbreaking ceremony para sa unang 2 kilometro ng proyekto ng NLEX C5 Northlink. Ang segment na ito ay magpapalawak sa NLEX mula sa Mindanao Toll Plaza hanggang Quirino Highway sa pamamagitan ng isang elevated expressway na kayang daanan anumang panahon at bukas sa lahat ng uri ng sasakyan 24/7 na nag-aalok ng tuloy-tuloy na ruta para sa mga motorista na papunta at galing Novaliches sa Quezon City. Kami ay nasasabik sa proyektong ito dahil nakakatulong ito sa aming patuloy na pagsisikap na bawasan ng pagsisikip ng trapiko sa mga lokal na kalsada sa metro. Sa MPTC, naniniwala kami na ang walang hadlang na mobilidad ay nagtataguyod ng mas magandang mga oportunidad para sa mga trabaho, negosyo, at paglago ng ekonomiya, sabi ni MPTC President at CEO Jose Ma Lim. Idinagdag ni Lim na ang pagpili na magtayo ng isang elevated expressway ay upang mabawasan ang mga abala na may kaugnayan sa konstruksyon para sa mga lokal na komunidad. Sa pagkumpleto, ang proyektong ito ay magpapabuti sa pag-access sa expressway mula sa Kanluran, Silangan, Hilaga at timog na bahagi ng Metro Manila. Babawasan nito ng malaki ang oras ng paglalakbay at pag-aanin ng pagsisikip ng trapiko sa mga pangunahing kalsada tulad ng EDSA, Commonwealth Avenue, Quirino Highway at Mindanao Avenue na nagre-resulta sa mas mahusay na pag-commute at mga operasyon sa logistic. Anong proyekto ay isang mahalagang bahagi ng mga plano sa pagpapalawak ng expressway na naglalayong pagbutihin ang pag-access sa pagitan ng NLEX, Valenzuela City at Quezon City. Ito na magpapasigla sa paglago ng negosyo, lilikha ng mga oportunidad sa trabaho at mag-aambag sa pagunlad ng ekonomiya ng mga nakapaligid na lugar. Layunin naming tapusin ang 2 kilometro na kalsadang ito sa loob ng 2 buwan. Sa panahon ng konstruksyon, makikipagtulungan kami ng malapit sa lahat ng stakeholder upang mabawasan ang mga abala. Tinitiyak namin na ang MPTC at NLEX ay nakatuon sa paghahatid ng mga dekalidad na proyekto ng infrastruktura na inuuna ang kaligtasan, kahusayan at pagpapanatili, sabi ni Lim. Ang NLEX Corporation ay isang subsidiary ng Metro Pacific Tollways Corporation, MPTC, ang toll road arm ng Metro Pacific Investments Corporation, MPIC. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Happy Sunday po. Nandito tayo ngayon sa may Mindanao Avenue. So mag-update po tayo dito sa East Valenzuela Depot ng Metro Manila Subway. So ito po yun sa ating gawing kanan. Yan, mula doon sa dulo sa may putol na kalsada pero tuwid na yan, no? Diretso na sa may G. Ruiz. So ito po yung East Valenzuela Depot. Yan, mula doon sa dulo. Patungo dito. So ito na lang yung bahagi ng kabahayan dito sa kinalalagyan natin yung hindi pa na i-demolish. Daming mga minomold nila dito para sa box culvert. So ito naman makakasikap
nasa harapan natin, Mindanao Avenue patungong Quirino Highway. So ito po yung latest na progreso naman dito sa segment 8.2. Ito po yung NLEX C5 link. Wala dito sa kanan natin, ito yung segment 8.1. Ayan, mula po dyan, ayan yung toll. Ayan, segment 8.1 po ito dito. So ito na yung latest na progress dito mga kasika. Dandahanin lang natin, ang dami ng mga nakatambak ng buhangin dito. Yan yung mga dump truck. Ayan, marami silang ano dito, ruler, tapos ayan yung parang bulldozer, mga steel bar na napakarami, excavator. At mula dito, meron na silang dalawang span na na-installan ng mga concrete girders. Bawat isang span binubuo ng 8 concrete girders. As to type 4 concrete girders po yung ginamit nila dito. Ayan, dito sa unahan, isang span wala pa. Ganun din dito sa unahan. So pagtawid naman dito, daming mga nakareserba na dyan, mga concrete girders. So dito po nila minomold yan. Ayan o, dami mga naka-reserve na dyan. So ayan naman yung dalawang columns na yan, tatlo pala, Tulian River na yan. At meron na sila dun sa tawid mga rebar cage, hindi pa totally kompleto. So diretso na yan patungo sa P. Garcia at Commonwealth. Balikan lang natin bago tayo mag-end. So yan mga kasikap, yung latest na progress. Araw po ngayon ng linggo, ika-30 ng Nobyembre taong 2025. At ito, 1:30 na po ng tanghali, hapon. So ayan mga kasikap, hanggang dito na lang tong video na to. God bless.